Isang mapagpalang araw po at magandang buhay sa ating mga kababayan, lalo na rin po sa ating mga katits. At muli po ay narito tayo ngayon at inusap ang ating pong kababayan upang magpalukit po siya ng volume ng tubig dahil tatayuan po ito ng mga restaurant. Ito po yung kanyang lupa, gusto niya magkaroon ng flowing, yung tubo na itutusok sa lupa para magkaroon po siya ng kusang lalabas yung tubig sa tubo. So mga kababayan, mga katits, muli niyo pa rin po ako samahan sa pagbabahagi pa rin po at demo kung paano po inilulukit yung volume ng tubig. At kapag nailukit na po ito, i-update ko pa rin po kayo na pagka tinayo na nila ng tubo, ipakikita ko kung paano lumalabas yung tubig doon po sa tubo. At ito mga kababayan, mga katits, ito yun, kung makikita nyo, ito yung view na akin po uling i-update kayo para sa susunod po na mga video natin. So muli po mga kababayan, ito yung ating kababayan na taga Oriental Mindoro pa rin po siya. So ilusap tayo. So, ito pa rin po sa paggamit po natin ng long range locator o telescopic long range locator, single antenna. So kapag i-locate nyo yung volume ng tubig, dapat hindi nyo po siya babalahan para volume ng tubig yung kanyang ilolocate. So yung paggamit natin mga kababayan, mga katiis, kailangan pagka kumpleto po yung load niya, hindi po siya maglulocate ng deco, yung minerals, highly minerals o yung gold dust. So hindi po siya babalahan, ang ilolocate lang po niya ay volume ng tubig. So ito pa rin po mga kababayan, dahil bago tayo dito sa area, ito po yung sinasabi ko, itong kaliwa, gagawin natin ground para mabilis po natin malocate yung volume ng tubig. So ganyan po yan, dapat focus po yung ating kaisipan. Yan. Susundan lang po natin kung saan po naglulocate o nagtuturo yung ating locator. So doon po siya. Ibig sabihin, yun po yung hinahanap niya, yung volume ng tubig. Doon po siya nagtuturo. At ito po yung ating susundan para masigurado po yan kung nasaan po yan. Ayun, doon. Yan, doon pa rin mga kababayan. Doon pa rin po siya nagtuturo. Kaya, kapag hanap po ng tubig, so mas sigurado po tayo na kusang lalabas po yung tubig sa tubo. Kaya, ito na lang natin yung mga alis. Kaya, hanggang sa makuha po natin yung distansya. At sapagkat ito po ay tatayuan niya ng o negosyo. Ayan, ito pa rin mga kababayan. Ayan. Ito po yung main o volume ng tubig. Lalo na po doon sa mga treasure hunter na kapag nilukit po niyo yung gold o yung deposito. Ayan. Ayan, ito mga kababayan, kung mapapansin niyo po yan, siya po ay nagkukross. Ibig sabihin, nasa tapat po tayo ng main o volume ng tubig. Ilalim ng lupa. So kaya po yung paglocate o paghanap ng tubig. Yan. Ito pa rin. Tatapatan. Nagkukross. Yan. So, mga kababayan, mga katits, ito ay aking aalamin kapag dito siya nagtuturo. So, ay kukuhanin yung pinakang sintro niya, yung gitna niya, para po sa ilog sa gitna. Doon po natin tatayo yung tubo. Ito po yung
may-ari, ito nakapueblo, mga kababayan. Ito po, aalamin ko na lang yan kung saan po yan dyan tutusok yung tubo. So, okay dyan. Ito po, wala po yung tubig. Yan, so makikita nyo po yan. Yan, yun yung ating palatandaan. So, yung building na yan, simbahan. At dalawa po yung kanyang ipinalulukit dito dahil dalawa yung tubo o dalawa yung flowing na kanya pong ay patatayo. At doon nilulukit din po natin kung meron po doon sa kabilang side. Yan, gusto niya po yung dalawa. Ito pa rin mga kababayan, mga ka-TH. Yan. Dito po yan nagtuturo yung isa. Alamin na lang natin kung saan yung ito pang kanya main niya. Ito pa rin mga kababayan, mga ka-TH. Dito naman tayo sa kabilang side. Ayan. Doon po nagtuturo yung isa. Ayan, pangalawa, yung una natin tinukuan. Una nating inilocate. Ayan. Yun yung pangalawa, bumabalik siya doon sa unang inilocate. So yun yung ating unang inilocate, pangalawa din eh. Yeah. Doon pa rin mga kababayan, yung po yung pangalawa. Yan. Yan yung una. Doon nagtuturo pa rin yung una na inilocate at pangalawa are. So mga kababayan, kahit medyo malayo yung distansya ng una, so at nandito tayo, medyo malayo. So ibig sabihin, yan ay mula dito sa kinatatayong ko hanggang 100 meters sa detection ng volume ng tubig o 50 meters. So kada 50 meters, mayroong mga volume ng tubig yan, mayroong katapat yan. So nalulukot rin yan mga kababayan. Ito pa rin, dito tayo. Kailangan ito ay sundan. Yan. Pag ito'y nasundan, natagpuan yung volume ng tubig. So yun yung tatayuan. So kababayan, mga ka-TH, mahalaga pa rin na pag-aaralan po natin yung bawat deteksyon. At ito po isa na rin sa mga pangalawa na nagpalukid din po siya nung una sa akin. So success naman yung aking nilocate noon at natayuan. So volume pa rin ng tubig. Yan. Ito, yan, nagkukross mga kababayan, mga ka-TH, yan, nagkukross pa rin yan. So, ibig sabihin, ito yung pangalawa, na kapag tinapatan mo na, yung main ng volume tubig, ay dito na po yan, magtuturo. Dito na siya nagkukross. Ito yung pangalawa sa volume ng tubig. So, yung may-ari po ito, na yung sinasabi ko kanina, pangalawa, na uli na pinalukit niya ito, yung una, ito yung side niya, na natayo na ng volume ng tubig, o yung puso. So ngayon gumagana, malakas. Anong tubo yon na kabila? D4. So may sa D4 tubong yon. Ang tulo nun ay mahigit nasa 3/4 tulo. So ito na lang, gagawin ko na lang dito mga kababayan. Gagamitin ko po yung aurometer at saka yung dala kong Japanese aurometer para makuha ko yung lapad ng detection niya at makuha ko yung gitna. Doon po yun itutusok yung tubo para sa pag-estimate din po ng lalim, kung gaano siya kalalim. I-update ko po kayo pag ito natayo na. So ipakita mo yan, building na yan. Ito, side na ito. Yan. Yan side na yan, wala po yan na, walang kwan dito, walang tubo. Tatayuan pa lang yan. Makikita niyo yung area na hindi po mababago yan. At yan din po mga kababayan, yan. So dito na muli po mga kababayan. Mga ka-TH, update ko kayo. Maraming salamat po. Pagpalain tayo ng maraming biyaya at higit po ang isang magandang kalusugan. Salamat mga ka-TH.